Alam mo ba kung paano mapuspos ng banal na espiritu? Hindi ko ibig sabihin na tanggapin ang banal na espiritu. Dahil alam nating lahat na natatanggap mo ang banal na espiritu kapag naging tunay kang Kristiyano, kapag ipinanganak kang muli sa spiritual. Hi, I'm Vic De Hoya. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please consider in subscribing. Also, tulungan niyo po kung may share ang salita ng Diyos para marami po makapakinig. Mas maraming like, kung mas marami makakapakinig po nito, makakapanood ng video nito. Tayo po ay magtulungan para po maikalat ang salita ng Diyos. And also hit that notification bell para sa susunod na mga videos i-upload ko po. Welcome to Guiding Light. So, punta po tayo sa Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi doon, babasahin ko muna po sa Ingles, tapos ibabahagi ko po sa Tagalog. In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Sa Tagalog, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, na magandang balita, na nagdulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang ating pag-usapan po ay hindi tungkol sa pananahan ng banal na espiritu, indwelling of the Holy Spirit. Ang tinutukoy ko po ay mapuspos ng banal na espiritu, being filled with the Holy Spirit. May pagkakaiba po yun at kailangan natin malaman ang pagkakaiba. Una, kailangan mong malaman na ang pananahan ng banal na espiritu ay para sa lahat ng mananampalataya. Ito ay isang permanenteng regalo according to Ephesians chapter 1 verse 13. At sa verse 14, sabi doon, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. Sa Tagalog, ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon, ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. And in Ephesians chapter 4 verse 30 says, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Sa Tagalog, at huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Paalala lang po, kung ikaw ay isang tunay na muling isinilang na Kristiyano, nasa iyo ang banal na Espiritu. Ngunit ang mapuspos ng banal na Espiritu ay iba. Ate po muna basahin sa Ephesians chapter 5 verse 18, it says, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Sa Tagalog, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. In other words, do not sin, but be filled with the Spirit, with the Holy Spirit.
Maski ikaw ay isang Kristiyano, maaari kang magkasala. At sa sandaling magkasala ka, hindi ka mapupuspos ng banal ng Espiritu. Kahit na siya ay nasa iyo. Sapagkat ang iyong kasalanan ay nagigrieve. Sa iyong kasalanan, nagigrieve ang Espiritu Santo na nasa iyo. Remember, Ephesians chapter 4:30 says, "Do not grieve the Holy Spirit of God." If you sin, if you don't walk according to God's will, you will quench the Holy Spirit. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 warns us, "Do not quench the Spirit." Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Kailangan mong magpasakop sa Diyos, lubusang sumuko sa kanyang kalooban at mamuhay ng banal. Kung nais mong mapuspos ng banal na Espiritu. Kung mamumuhay ka sa ganitong paraan, matuwid, banal, sa kalooban ng Diyos, ang banal na Espiritu ay maaring kumilos sa iyo at sa pamamagitan mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang mapuspos ng banal na Espiritu ay nangangahulugan na ang Espiritu ng Diyos ay ganap na sumakop sa bawat bahagi ng iyong buhay at ginagabayan kanya. Sa Acts chapter 4 verse 31 says, "And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness." Sa Tagalog, pagkatapos silang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang mga apostol ay mga anak ng Diyos. Ngunit dito, sila ay napuspos ng banal na Espiritu para sa ministeryo, para sa gawain ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nagdadala ng katotohanan, kapangyarihan at katapangan sa buhay ng isang Kristiyano para sa ministeryo upang ibahagi ang Ebanghelyo. In 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." Sa Tagalog, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Ang mga apostol ay hindi namuhay sa karangyaan. Lahat sila ay pinag-uusig. Namuhay sila sa malupit na kalagayan habang nagbabahagi ng Ebanghelyo. Si John lamang ang nabuhay hanggang sa tumanda. At siya ang sumulat ng Revelation. Ngunit paano nagawang ipangaral ng lahat ng mga apostol ang Ebanghelyo na may katapangan, sa katotohanan at may kapangyarihan, kahit sa mahihirap na panahon habang sila ay inuusig? Yun ang banal na Espiritu sa kanila. At sinasabi ni Jesus na ito ay mangyayari. Sabi sa Mark chapter 12 verse 9 to 11, basahin ko po sa English, sa Tagalog. "But watch out for yourselves, for they will deliver you up to councils, and you will be beaten in the synagogues. You will be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony to them. And the gospel must first be preached to all the nations. But when they arrest you and deliver you up, do not worry beforehand or premeditate what you will speak. But whatever is given you in that hour, speak that, for it is not you who speak, but the Holy Spirit." Sa Tagalog, mag-ingat kayo
sapagkat kayo'y darakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hagupitin sa mga sinagoga at dadaling kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa inyong pagsunod sa akin upang magpatotoo sa kanila. Ngunit kailangan munang maipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita. Kapag kayo'y dinakip nila at nilitis, huwag kayong mabahala kung anong sasabihin ninyo. Sa oras na yon, sabihin ninyo ang mga salitang ibibigay sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Kapag nabasa mo kung paano ipinangaral ng mga apostol ang Ebanghelyo, kung paano kumilos ang banal na Espiritu sa pamamagitan na, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki noong araw at panahon na yon, sila ay tunay na sumusunod kay Jesucristo. Ang kanilang buhay ay tungkol kay Jesus. Ang pagkakaiba noon at ngayon, maraming Kristiyano ngayon ay peke at maligamgam. But God says in Revelation chapter 3 verse 15 to 16, sabi po doon, I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, you are lukewarm, and neither cold nor hot. I will vomit you out of my mouth. Sa Tagalog, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Yan po ang salita ng Diyos sa Revelation chapter 3 verse 15 to 16 sa mga maligamgam na Kristiyano. Maraming tao ang maligamgam dahil sa maligamgam na mga pastor, pare, o malamig na mga guro, huwad na propeta, huwad na guro. Tanging ang Espiritu Santo ang nagdadala ng tunay na kapangyarihan para sa ministeryo ng Diyos. Sa Acts chapter 1 verse 8 says, But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Sa Tagalog, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba na sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi, magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang dulo ng daigdig. Napakaraming mga Kristiyano ngayon ang walang pasubali. Wala silang ginagawa para sa Diyos. Paano naging posible na ang gawain mong panatilihin ang Ebanghelyo sa iyong sarili, ang mabuting balita, sinasarili mo? Lahat ng ginagawa ng Diyos para sa iyo, iniligtas ka niya. So, paano naging posible na gawain mong panatilihin ang Ebanghelyo sa iyong sarili, ang mabuting balita? Ikaw ay isang bagong nilikha. Ikaw ay isinilang na muli. Nakikita mo ang lahat ng iba. Nagsimula ka mabuhay sa unang pagkakataon. Paano mo nagagawang itago ang lahat ng ito sa iyong sarili? Habang alam mo na ang mga tao sa paligid mo, ang ilan sa kanila ay naglalakad sa impyerno, nawawalang kaluluwa. Hindi ba tayo tinawag upang ibahagi ang Ebanghelyo hanggang sa mga dulo ng mundo? Jesus said in Matthew chapter 28 verse 19, Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kayo'y humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama
ng Anak, at ng Espiritu Santo. Go and make disciples of all nations. Go and shine your light. Ito ang problema sa ngayon. Karamihan ang mga sinasabi, ay, hindi, nakakapagod yun. Hindi ka papapakinggan. Mapapagkamalang ka pang nasobrahan. Nabuhasan ng ternilyo sa pag-iisip. So, sa bahay na lang ako at manood na lang ng Netflix. Mas gugustuhin kong manatili sa bahay at mag-relax. Tulad ng ginagawa ko nitong mga nakaraang taon. Manatili lang sa aking comfort zone. Nakakalungkot. Most of Christianity today, anong ginagawa mo sa ibinigay sa iyo ng Diyos? Ano ang ginagawa mo sa ibinigay sa iyo ng Diyos? Ikaw ba ay nangongolekta ka lang ba ng mga kayamanan sa lupa? Jesus says in Matthew chapter 6 verse 19 into 21 says, "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is," ano sabi? "There your heart will be also." Sa Tagalog, huwag kayong mag-impok na makayamanan dito sa lupa. Dito'y may mga naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang. At walang nakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ngayon, bago mo ibahagi ang Ebanghelyo, kailangan mo mapuspos ng banal na Espiritu. Before you share the gospel or the good news, you need to be filled with the Holy Spirit. Ito ay hindi isang kahilingan. Ulitin ko po, ito ay hindi isang kahilingan. Ito ay isang utos. Ulitin po natin yung Ephesians chapter 5 verse 18. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang yan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. How do you do it? First, kailangan mong lumayo sa anumang anyo ng kasalanan sa iyong buhay at kailangan mong mamuhay ng matuwid at banal. Paalala po muli sa Ephesians chapter 4 verse 30, "At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw." Ang ikadalawa, second, ang pangalawa, hinihiling mo ito sa Diyos. Hinihiling mo sa Diyos na puspusin ka ng kanyang Espiritu. Ask God to fill you with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Jesus says in Luke chapter 11 verse 13, "If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?" Sa Tagalog, kayo nga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. You know, you can feel it when you feel drained. When you don't feel the power of the Holy Spirit. Nararamdaman mo. Sa tuwing ikaw ay napapagod, sa tuwing ikaw ay nagtatrabaho ng sobra sa kung ano man ang inyong ginagawa o sa ministeryo,
Kapag kayo ay napagod dahil sa hirap o mga bagay na nangyayari sa inyong buhay, di ba, nababawasan ang inyong lakas. At pagkatapos ay tumatawag tayo sa Diyos at hinihiling natin na punuin muli tayo ng Kanyang banal na Espiritu upang ihayag ang Kanyang sarili sa inyo. More and more. To give us power again for the ministry. Pangatlo, you need complete commitment. Kailangan mong ganap na isuko ang bawat aspeto ng iyong buhay sa Diyos. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths." Sa Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng inyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ikaw patnubayan sa inyong mga tatahakin. Sumuko ka sa Diyos at patnubayan ka niya sa lahat ng inyong ginagawa sa bawat araw na iyong buhay. Tandaan po natin, ang banal na Espiritu ay hindi isang bagay o isang kapangyarihan lamang. Ito ay isang tao. May personalidad siya. Wala siyang physical na katawan, pero may personalidad siya. Siya ay nagmamahal. Siya ay nag-iisip. He wills. Siya ay kumikilos at siya ay inyong helper. Pang-apat na bagay, patuloy na kontrol. Maraming tao nangangako na mapuspos ng banal na Espiritu. Ngunit nakakalimutan nila na nangangailangan ito ng patuloy na pagkilos. Again, paalala ulit, Ephesians chapter 5 verse 18 says, "Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang iyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu." Be filled, not get filled, be filled. Continually being filled with the Holy Spirit. Nangangailangan ito ng patuloy na pagkilos. Kapag nararamdaman mong pagod ka na, kailangan mong pumunta sa Diyos at hilingin sa Kanya na punuin kang muli. Pag nagkakasala ka, tulad ng pag nalasing ka, di ba? Kaya para kang ibang tao. Dahil kontrolado ka ng alak, iyong iniisip, yung mga kilos, at maging inyong damdamin. Dahil napuno ka ng espiritu ng alak. Ang espiritu ng kalasingan sa alak. Yun ang iniihemplo sa atin. Yun ang dapat gawin ng banal na espiritu sa iyo. Ang banal na espiritu ay dapat mapuspos ka. Kaya dapat mong hayaan ang banal na Espiritu na patuloy na kumilos sa iyo at sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan ng pagkontrol, paggabay, sa sarili mong damdamin, sarili mong kalooban, sarili mong talino. Yung lahat, yung kilos, mga hangarin, mga desisyon, buong buhay mo. Ganyan ka namumuhay sa kalooban ng Diyos. In 1 Corinthians chapter 2 verse 11 says, For what man knows the things of man except the spirit of man which is in him? Even so no one knows the things of God except the Spirit of God." Sa Tagalog, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu, di po ba? Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tanging paraan upang tunay kang matukoy ang kalooban ng Diyos ay ang patuloy sa paglalakad sa Espiritu. Walk in Spirit at mamuhay sa Espiritu. Live in Spirit. At isang magandang paraan para hilingin sa Diyos
napunuin ka ng Kanyang Espiritu, be filled with the Holy Spirit, ay ang gawin ito ng may panalangin at pag-ayuno. With prayer and fasting. You humble yourselves. Again, sa pamamagitan nyo po, ito po, huwag nyo po isarili ang mensahe ng Diyos. I-share nyo po ito. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe kayo. I-share nyo at marami ang makapakinig na salita ng Diyos na ibinabahagi natin. And also, please like the message so that marami ang makapanood. At hit that notification bell para sa susunod pong video. God bless and God loves you.